So eto mga kababayan, pag-usapan po natin etong balita na nakita natin na kung saan bakit nga ba nagkaroon ng pagdududa ang Commission on Audit or etong COA dito po sa Davao Procurements nung panahon na si Sara Duterte ang alkalde dyan po sa Davao City mga kababayan. So ngayon, basahin po natin etong nakita po nating balita galing po dito sa Daily Tribune. Ito po yung source natin mga kababayan pero ilipat na lamang po natin dito yan. So sabi dito mga kababayan, COA plugs doubtful Davao Procurements. Nanawagan ng Commission on Audit sa lokal na pamahalaan ng Davao City sa mahigit 45.7 milyong halaga ng mga binili na bagay na para sa mga pamilya at individual ng pamahalang lungsod na apektado ng lockdown dahil po sa pandemya. Sa ulat nito, noong 2022 nalaman ng COA na ang pagbili ng mga grocery items na may kabuang 45.7 million ay ginawa sa pamamagitan ng negotiated procurement or etong emergency cases. Nakita ng mga state auditor na direktang nakipagnegosasyon ang pamahalang lungsod sa mga supplier sa pamamagitan ng isang kinatawan mula sa City Social Welfare and Development Office nang walang nakasulat na delegasyon ng otoridad mula sa Head of Procuring Entity or itong tinatawag na HOPE na sumasalungat sa isang probisyon ng 2016 Revised Implementing Rules and Regulation ng Government Procurement Reform Act or itong tinatawag na Republic Act 9184. Ang mga pagkukulang sa pagiging angkop at bisa ng mga transaksyon sa pagguha ay nagtulak sa COA na magduda. Batay sa audit, humiling ang CSWDO ng alternatibong paraan ng pagkuha para makabili ng COVID relief item mula sa Bids and Awards Committee na inirekomenda ng huli sa HOPE na maaprubahan. Ang mode na inendorso ay mga negotiated procurement emergency cases. Naplag ng COA ang transaksyon mula noong natuloy ito nang hindi muna kumuha ng mga otoridad mula sa HOPE na italaga ang naturang pagbili sa end user. Ang mga tauhan mula sa CSWDO at BAC na magkahiwalay na in-interview ay parehong nag-claim na ang mga otoridad ay direktang makipag-usap sa supplier ay ipinagkaloob na sa pamamagitan ng mga resolusyon na inilabas ng BAC na nagre-rekomenda ng mga pag-aproba ng negosyong pagbili ayon sa inaprobahan ng HOPE, sabi ng COA. So ibig sabihin mga kababayan, sa glip na makipag-ugnayan etong lokal na pamahalaan ng Davao City, dito po mga kababayan sa Head of Procuring Entity or etong HOPE mga kababayan at idaan sa legal lahat ng pagbili nila ng mga relief supply ay ang ginawa po nila mga kababayan, dumirekta na lamang po sila sa mga supplier na kung saan noong mga panahong hinahanapan na po sila ng COA ng mga resibo at mga dokumento patungkol po sa ginawa nila mga transaksyon mga kababayan, wala po silang maipakita. Kaya kung titingnan nyo mga kababayan, kung hindi idinaan sa tama yung proseso ng pagbili ng mga grocery items mga kababayan, possible na nagkaroon ng corruption po dyan kung yan po ay hindi dumaan sa tamang proseso at walang maipakita ng mga dokumento kung magkano talaga yung nagastos po nila at kung magkano talaga mga kababayan yung pera na inubos nila para lamang po bumili ng mga groceries at mga relief goods mga kababayan para po sa mga kababayan po natin Pilipino na naapektuhan ng lockdown ng panahon ng pandemya. So sabi pa dito, basahin pa natin. Ang mode na inendorso ay negotiated procurement emergency cases. Naplag ng COA ng transaksyon mula nung matuloy ito nang hindi muna kumuha ng mga otoridad mula sa HOPE na itinalaga ng naturang pagbili sa end user. Ang mga tauhan mula sa CSWDO at BAC na magkahiwalay na in-interview ay parehong nag-claim na ang otoridad na direkta makipag-usap sa mga supplier ay ipinagkaloob na sa pamamagitan ng mga resolusyon na inilabas ng BAC na nagre-rekomenda ng pag-aproba ng negosyasyong pagbili ayon sa inaprubahan ng HOPE, sabi po ng COA. Gayunpaman, idiniin ito na mga resolusyon ay hindi maaaring ipakahulugan na ang mga ito ay may ipinagkakatiwalang otoridad ng HOPE para sa end user na direkta makipag-ayos sa supplier dahil walang nasabing mga pahayag ng delegasyon ang nabanggit. So ibig sabihin, hindi dumaan sa tamang proseso yung ginawa
ng pamahalaang lungsod ng Davao City noong mga panahon na mayor pa lamang etong si Sara Duterte dyan. Sabi pa dito, ipinunto pa ng COA na ang mga manual ng mga pamamaraan para sa pagkuha ng mga kalakal ay malinaw na nasasaad na sa paghahanda ng mga naaangkop na mga dokumento sa pagkuha ng BAC. Maliban kung ang mga otoridad ay ipinagkakatiwala sa end user ay direktang nakikipagnegosasyon sa isang supplier na may technical, legal at pinansyal na kakayahan upang maihatid ang mga kalakal. So ibig sabihin mga kababayan, kaya po nagkaroon ng pagdududa etong COA kasi hindi dumaan sa tamang proseso yung ginawang pamamaraan para bumili ng mga kagamitan, mga groceries na ipamimigay sa mga individual at pamilya na naapektuhan ng lockdown dyan po sa Davao City. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, dapat ba na magduda ang COA dahil po hindi sumunod sa tamang pamamaraan ito pong lokal na pamahalaan ng Davao City sa pagbili ng mga grocery, mga relief goods at kung ano-ano pa mga kababayan ng mga kagamitan na ipamimigay sa mga pamilya at individual na naapektuhan ng lockdown noong panahon na pumutok at kasagsagan ng pandemic dito po sa ating bansa. Comment below na lamang po kung ano pa masasabi nyo hingil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantalang magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.